na hindi dahil sa mga gawa sa katuwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at pagbabago sa Espiritu Santo. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Ang ating papaksain sa gabing ito ay ang patungkol sa pagbabago sa Espiritu Santo. Ang tao ay isang espiritual na nilalang. Hindi mo maaaring alisin ang espiritual na dimensyon ng tao sapagkat sinabi ng banal na kasulatan siya ay nilalang sa larawan ng Diyos. Ang Diyos ay espiritu, sabi rin ng banal na kasulatan. Ang tao ay laman at dugo at buto, mga bagay na wala ang Diyos. So kung ang tao ay nilalang sa larawan ng Diyos, hindi ito maaaring sa mga pisikal na larawan. Samantalang sinasabi ng Diyos na wala siyang ipinapakitang pisikal na larawan. Sa makatuwid, anong larawan ng Diyos? Ang nailarawan sa tao, ang kaniyang pagiging espiritual na nilalang. Ang tao lamang ang may kapasidad na kilalanin ng Diyos. At sinasabi ng banal na kasulatan, siya ay hindi basta isang buhay na laman. Kung hindi sinabi, siya ay isang buhay na kaluluwa. Tao lang ang may kapasidad na kilalanin at makisama sa kanyang manlilikha. Sa makatuwid, ang tao ay isang espiritual na nilalang. Kaya lamang ayon din sa banal na kasulatan, nang pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, nagkaroon ng pagkahiwalay ang Diyos sa tao at ang tao sa Diyos. Sinabi ng propeta Isaias, hindi dahil sa ang Diyos ay walang kapangyarihan na magligtas, o ang kanyang tenga hindi nakaririnig, o hindi ang kanyang kamay ay maigsi, kung hindi mayroong kasalanan na nagpaghiwalay sa tao at sa Diyos. Simula noon, simula kay Adan hanggang sa ating panahon, ang tanging daan lamang ng paglapit sa Diyos ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Simula na nagkasala ang unang tao, wala nang taong may tuwid na paglapit sa Diyos na kanyang nadiscover ang Diyos o kanyang nahanap ang Diyos. Mababasa natin sa banal na kasulatan na simula nang pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, ang Diyos ang palaging lumalapit sa tao. Ang Diyos ang palaging naghahanap sa tao, sapagkat yan ay nagpapakita ng kapangyarihan ng kanyang biyaya at kasaganaan ng kanyang awa. Kagaya na sa lumang tipan, tinatawag ng Diyos ang mga tao sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu, at sila ay binibigyan niya ng kakayanang lumapit. Bagamat sila'y patuloy na nagkakasalang mga tao, ang kasalanan ay mayroon pa ring kapangyarihan sa tao sa lumang panahon. Kagaya ng sinabi ni David sa awit 51 talatang 5, na siya ay ipinaglihi ng kanyang ina sa kasalanan. Bagamat maalala natin na si Haring David upang kanyang magampanan ang kanyang pagkahirang upang maging hari ng Israel, ay siya ay tinulungan ng banal na espiritu para magampanan ng kanyang espesyal na trabaho. Ay makikita natin sa talatang 10 pag itinuloy natin, likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko.
Ang mga taong ito, bagamat sila'y ginagamit ng Diyos, alam nila ang kanilang likas na pagiging makasalanan at nagnanasa sa Panginoon ng isang matuwid na espiritu. Sa ating binasa dito sa awit 51, ito ay panalangin na nung siya ay nagkasala sa Panginoon, nang siya ay nangalunya kay Bathsheba. Kaya mababasa mo sa verse 11 ang kanyang takot, huwag mo akong paalisin sa iyong harapan at huwag mong bawiin ang iyong santong espiritu sa akin. Maraming nagtuturo na ito ay ang pagbawi ng kaligtasan kay David. Yun nga lang, yan po ay maling pag-intindi. Ang itinutukoy ni David diyan na huwag mong bawiin ang iyong banal na espiritu sa akin ay yung kanyang gampaning na maghari sa Israel. Tignan po natin sa awit 1 Samuel 16, talatang 13 hanggang 14. At basahin natin, na magkagayoy kinuha ni Samuel ang sungay ng langis at pinahiran siya sa gitna ng kanyang mga kapatid. At ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihang sumakay David mula sa araw na yaon hanggang sa haharapin. Gayon bumangon si Samuel at napasarama. At ang Espiritu nga ng Panginoon ay humiwalay kay Saul, at isang masamang espiritu na mula sa Panginoon ay bumagabag sa kanya. Nang si Saul na hari ng Israel ay sumuway sa Diyos, binawi sa kanya ng Panginoon ang kanyang pagkahari. At saka niya hinirang si David na maging susunod na hari sa Israel. Yan ang tinutukoy dito ni David. Siya po ay nagkasala sa harapan ng Diyos. Na sinasabi sa kanya, huwag nawang mangyari sa akin yung nangyari kay Saul. Huwag mong bawiin ang iyong espiritu sa akin. So hindi po yan pruweba na ang espiritu ay binabawi ng Diyos. Maaring yung pagkagamit ng Diyos ng sino man na lantarang sumuway sa panawagan ng Diyos ay hindi nagagamitin ng Diyos. Ngunit ang panawagan ng Diyos para sa kanyang pagiging anak at kaligtasan ay hindi kailanman binabawi ng Diyos. Iba yung pagbibigay ng banal na espiritu sa lumang tipan at iba yung pagbibigay ng banal na espiritu sa bagong tipan. Sa lumang tipan, ito ay tumutukoy sa pagbibigay ng Diyos ng kakayanan at kapangyarihan sa mga individual na gampanan ang espesyal na gawain ng Panginoon. At hindi tumutukoy sa pagiging bayan ng Diyos. Tandaan natin, lahat ng Israelita sa lumang tipan ay bayan ng Diyos. Sila ay anak ng Diyos sa pamamagitan ng pangako niya kay Abraham, na ang tanda ng kanilang tipan ay ang pagtutuli. Hindi isang bagay na hindi kagaya sa bagong tipan na ang ating pagiging anak ng Diyos ay sa pamamagitan ng kapanganakang espiritual. Ngayon, bumalik tayo dun sa awit 51, talatang 10. Nang sinabi ni Haring David na magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko, sinasabi sa patuloy na mga talata na naiintindihan ni David ng isang matuwid na espiritu sa kanyang kalooban ay sa pamamagitan ng presensya ng banal na espiritu at sa pag-aalalay ng espiritu ng Diyos. Kahit sa lumang tipan, naunawaan ng mga tao na hindi ka magkakaroon ng isang matuwid na espiritu sa harapan ng Diyos maliban na ang espiritu ng Diyos ay sumasa iyo at aalalayan ka ng espiritu ng Diyos. Kaya ang pangako ng bagong tipan na inihula ng mga propeta, alam niyo ang talata,
Ang propeta Ezekiel sa 36, 25 hanggang 27 at Jeremias 31, 21 hanggang 33. Ang pangako ng bagong tipan ay nagsasabi patungkol sa pagbabago ng puso at paglalagay ng banal na espiritu sa loob ng tao. Ang pananahan ng espiritu ng Diyos sa puso ng tao na sinabi ng ating Panginoong Hesukristo hindi nahihiwalay magpakailanman. Sapagkat ito ay nagre-resulta ng pagkakaroon ng bagong kalikasan sa harapan ng Diyos. Sa mga pangakong ito, mula sa bagong tipan, mula sa lumang tipan tungo sa bagong tipan, dito po nakabatay ang doktrina sa bagong tipan na tinatawag nating kapanganakang muli. Nang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na ang bawat tao ay dapat ipanganak na muli, ay tinutukoy niya ang isang permanenteng pagbabago ng puso. Na sinabi ng mga propeta, ang permanenteng paglilinis at pag-aalis ng Diyos-Diyosan sa puso ng tao at permanenteng pananahan ng banal na espiritu. Kaya doon sa ating teksto na binasa, sa Tito 3:5, ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. Pag pinagkumpara mo yan doon sa Ezekiel at sa Jeremias, makikita ninyo na ang kapanganakang muli ay hindi isang bagong konsepto sa bagong tipan, kung hindi katuparan ng sinabi ng mga propeta sa lumang tipan, bagay na inaasam-asam na mga banal na tao nung una na nais sa katuparan sa pamamagitan ng kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang malayang pagkilos ng banal na espiritu ay ebidensya na ang Panginoong Hesukristo ay nasa harapan na ng Ama sa langit at patuloy na gumagawa ng kanyang gawain sa iglesia sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu. Dalawang bagay ang dapat nating maintindihan na aplikasyon ng kapanganakang muli sa atin. Una, ang kapanganakang muli ay gumagawa ng kaibahan sa atin mula sa dati nating pamumuhay. Ilang beses ko nang itinuro sa iglesia ito. Ang doktrina ng kapanganakang muli, kung kaya't hindi na ako nagbigay ng masyadong maraming paliwanag. Hindi lamang dahil sa pag-uumpisa ng taon, kung hindi para na rin sa pagbibigay sigla sa ating buhay espiritual. Dapat nating maunawaan na ang kapanganakang muli ay gumagawa ng kaibahan sa atin mula sa dati nating pamumuhay. Umakyat tayo sa mga naunang talata. Sa talata 3 hanggang 4, sapagkat tayo rin naman ng unang panahon ay mga mangmang, mga suwail, mga nadaya, na naglilingkod sa sari-saring masasamang pita at kalayawan, na nangamumuhay sa masasamang akala at kapanaghilian, mga napupuot at tayo'y nagkakapuotan. Kung kalagayan ng mga Kristiyano, ng mga hintil, bago sila makakilala kay Kristo. Hindi yan basta ordinaryong nangyayari sa isang maghapon, kung hindi yan ang nagpapatakbo sa maghapon. Ang magalit ay ordinaryong bagay sa tao, pero ang mamuhay sa galit ay ibang usapan.
Ang magsaya ay ordinaryong bagay sa tao. Pero kung palagi na lang puro kasiyahan at walang talos na pagsasaya ang nagpapatakbo sa buhay ng tao, yan ay ibang usapan. Ang magkamali ay isang bagay sa sa isang taong nasa daigdig na ito. Pero kung puro pagkakamali na lang ang ipinamumuhay ng isang tao at nabubuhay na siya para magkamali at hindi na para maituwid, yan ay isang bagay na hindi tama sa tao. Nung wala tayo sa Panginoon, hindi tayo basta malaya, tayo ay sumusuway sa kalooban ng Diyos. Ngayon, verse 4, ngunit nang mahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na ating tagapagligtas at ang kaniyang pag-ibig sa tao, na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili. Ito yung teksto na binasa natin kanina. Hindi tayo naligtas at nabago ang ating mga dating gawain sapagkat bastang sinikap natin, sapagkat ngayon Kristiyano na tayo. Sa mga nakakaunawa, naiintindihan ninyo kung gaano kahirap mamuhay bilang isang Kristiyano. Subalit sa mga may Espiritu ng Diyos, alam nyo rin ang pagtulong ng banal na Espiritu upang makapamuhay tayo. Na sinasabi sa banal na kasulatan, hindi sa mga gawa nating sarili. Ang Kristiyano ay hindi taong binabago ang kanyang sarili. Ang Kristiyano ay taong binabago ng Diyos. Bakit? Sapagkat hindi ka lang basta pinalitan ng Diyos ng relihiyon. Kahit si Satanas nagbabago ng relihiyon araw-araw. At kaya niya pang pagsabay-sabayin lahat ng relihiyon sa kanyang pag-iisip. Pero kahit kailan hindi magbabago ang kalooban ng dyablo. Simula una hanggang dulo siya ay sinungaling at mamamatay tao. At maninira. At mapanlinlang. Maaaring nagbago ang kanyang larawan mula sa isang magandang ahas hanggang sa pagiging matandang ahas sa pahayag. Pero ang dyablo ay mananatiling dyablo magpakailanman. Kung kaya't ang kaligtasan ay isang gawa ng Diyos na ginagawang bago ang loob ng tao sa pamagitan ng kapanganakang muli. At ito'y sa pamagitan lamang ng biyaya ng Diyos. Tandaan natin, ang masamang gawain, ang masamang pamumuhay, ay nanggagaling sa isang makasalanang kalikasan na taglay ng lahat ng tao. Hindi tayo makasalanan sapagkat gumagawa tayo ng kasalanan. Gumagawa tayo ng kasalanan sapagkat tayo'y likas na makasalanan. Na kahit ang pinakamabuting gawa ng tao, hiwalay sa Diyos, ay nangangamoy ng pagiging makasarili at mapag-imbot at mapagmataas. Kung kaya't mga kapatid, lahat yan ay ebidensya ng isang patay na espiritu sa harapan ng Panginoon. At yun ang buhay natin. Noong wala tayo kay Kristo, kung mayroon tayo ngayong sa mga panahon nating ito ng mga maliliit na hakbang tungo sa ating Panginoong Hesukristo, gaano man kaliit yan ay ipagpasalamat natin sa Diyos. Sapagkat sa totoo lamang yan ay imposible sa taong patay sa kasalanan. Lalo na't kung makikilala mong pananampalataya, biblikal ay talagang tataliwas sa lahat ng kagustuhan ng iyong laman. Lahat ng gusto mong mangyari, hindi papayagan ng Diyos. Subalit nandiyan ka, nasasaktan ngunit nasisiyahan, nawawasak pero nabubuo.
Ang Espiritu ng Diyos ay parang gamot na mapait, subalit nagbibigay buhay. Ang salita ng Diyos ay parang kagayang instrumento ng doktor na gumuguhit ng sugat, subalit ang katapusan nito ay pagtatahi at kagalingan. Anong sinasabi ng Efeso 2:1-3? At kayo'y binuhay niya, sinasabi niya mga taga-Efeso. Pinapaalala sa kanila ang kanilang dating buhay nang sila'y hiwalay kay Kristo. Nang kayo'y mga patay nang dahil sa inyong pagsalangsang at mga kasalanan na inyong nilakaran noong una. Excuse me. Ayon sa lakad ng sanlibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Pinaunawa ni Apostol ni Pablo sa mga taga-Efeso na yung mga ginawa natin noon nang tayo hiwalay kay Kristo, hindi natin basta gawa yun. Ginawa natin yun sapagkat tayo ay sumusunod sa Espiritu ng sanlibutang ito. Alalahanin ninyo yung introduction ko kanina. Ang tao ay espiritual na nilalang. Anong resulta? Sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman ng ibang panahon ay nangabubuhay sa kahalayan ng ating laman, na ating ginagawa ang mga pita ng laman at ng pag-iisip, at tayo nooy katutubong mga anak ng kagalitan, gaya naman ng mga iba. And then, para patunayan na ang sinasabi ni Pablo rito ay kaparehas ng sinasabi niya kay Tito, dumiretso ka sa talatang 4, ngunit ang Diyos palibhas ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang inibig sa atin. Bagamat tayo mga patay dahil sa ating kasalanan, tayo binuhay na kalakip ni Kristo sa pamamagitan ng biyaya kayo'y nangaligtas. Di ba? Kaparehas yung nakasulat dun sa Tito 3:4. Dahil sa ang tao, ang kanyang espiritu ay nakadisenyo para sumunod sa makapangyarihan. At wala dapat makapangyarihan sa buhay ng tao maliban sa Diyos. Dinisenyo ang tao para maghari sa sanlibutang ito sa ilalim ng makapangyarihan sa lahat. Pero kung hiwalay ang tao sa Diyos, saan niya gagamitin ang kanyang kapalaran? Saan niya gagamitin ang kanyang destiny? Lalong higit kung si Satanas ay pumwesto sa sanlibutan upang maging Diyos ng sanlibutang ito, kanino magiging alipin ng tao? Kung paano ang mga hayop ay ginawa para maglingkod sa tao, ganun din naman ang tao ay ginawa para maglingkod sa Diyos. Pero kung hindi mo kilala ang Diyos, wala kang gagawin kundi sundin ang bagay o anuman na kinikilala mong Diyos. Kaya't hiwalay sa Diyos, ang tao ay alipin ng kasamaan, kung kaya't ang mga gawa ng laman ay nahahayag. Galatians 5:19-21, ang mga bagay na sinabi ng banal na kasulatan na gawain ng mga taong hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. At hayag ang mga gawa ng laman, sumakatuwid ang mga ito, pakikiapid, karumihan, kalibugan,
pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtatanim, mga pagtatalo-talo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan at lahat ng mga katulad nito. Tungkol sa mga bagay na ito ay aking pinagpapaunang ipaalala sa inyo tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Ginawa ng Diyos ang tao na magkaroon ng isang pag-iisip na umalam ng katotohanan. Mga tuwiran sa katotohanan na ibinigay sa kanya ng Diyos at hindi basta sumunod sa tawag ng laman. Basahin mo lahat na nakasulat diyan. Lahat yan ay nagsisimula sa tawag ng laman. Na ang unang tao ay nilinlang ni Satanas sa hardin. Paano siya dinaya ng diablo? Dinaya siya na imbis na mga tuwiran siya sa ayon sa pangangatwiran ng Diyos, nangatwiran siya ayon sa tawag ng laman. At nakita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay maganda sa mata at masarap kainin. Kaya huwag kang magtataka na habang pasama ng pasama ang daigdig na ito ay magiging isang materialistikong daigdig. Kaya nga makikita mo ang Kristiyano. Ang unang mapapansin mo simula nung ikaw'y tumanggap sa Panginoon, magkakaroon ka ng isang klase ng pag-iisip na kahit yung mga sarili mong gusto, magkukontra. Hindi ba't sinabi ng banal na kasulatan na tayo ay naging alipin ng katuwiran nang tayo ay mga naging anak ng Diyos? Ang pagiging Kristiyano ay pamumuhay sa isang uri ng pangangatuwiran. At ang pangangatuwiran na ito ay ang pangangatuwiran ni Kristo. Kung paano tayo dapat mamuhay sa sanlibutan. At hindi maging parang mga hayop na kung anong naramdaman, yun ang gagawin. At kung anong naisip na kailangan ng katawan, yun ang gagawin niya. Hindi niya namalayan, akala niya na siya ay malaya, pero sa totoo, sa kasusunod niya sa lahat ng gusto niya, naaalipin siya. Doon siya nag-iipon ng maraming sakit. Doon siya nag-iipon ng maraming kompromiso. Doon nauubos ang kanyang kayamanan. At doon siya nabubuhay na walang katuturan. Ngayon, mga kapatid, pangalawang bagay, na ang kapanganakang muli ay gumagawa ng kaibahan sa atin tungo sa ating pagiging konforme sa Panginoong Hesukristo. Nung ikaw ay naging anak ng Diyos, isang bagay na nakita mo sa sarili mo, bawat pagkakataon, bawat sitwasyon, bawat pagtitiis, bawat pagtayo, bawat pagbagsak, lahat ng bagay na pinahintulutan ng Diyos ay gumagawang magkakasama upang ikaw ay maging konforme sa Panginoong Hesukristo. Iba't iba ang bilis at iba ang tagal at ang bagal. Subalit isang destinasyon na ang bawat isa ayon sa sariling paggawa ng Diyos ay maging konforme sa Panginoong Hesukristo. Pumunta tayo sa Tito 3. Ang banal na Espiritu ay ibinuhos sa atin, verse 6, na kanyang ibinuhos ng sagana sa atin sa pamamagitan ni Hesukristo na ating tagapagligtas, upang sa pagkaaring ganap sa atin sa pamamagitan ng kanyang biyaya ay maging tagapagmana tayo ayon sa pag-asa sa buhay na walang hanggan.
Anong sinabi? Ang kaligtasang ito na inihatid sa atin ng kapanganakang muli ay nagdadala din sa atin ng pagpapawalang sala sa pamamagitan ng biyaya. Ang pagkaaring ganap sa atin sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Para ano? Upang ang mga naging matuwid sa harapan ng Diyos ay maging tagapagmana ng Diyos. Nang inilagay sa atin ang banal na Espiritu sa ating puso, hindi tayo binigyan ng Espiritu ng pagkatakot. Ang inilagay sa atin ay Espiritu ng pagkupkop. Roma 8:15 hanggang 17. Upang tayo ay tumawag sa Diyos ng Ama. Roma 8:15. Sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang Espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot, datapwat tinanggap ninyo ang Espiritu ng pagkupkop na dahil dito, andito, yung Espiritu, sumisigaw tayo, Aba, Aba, Ama. Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At kung mga anak ay mga tagapagmana nga, mga tagapagmana sa Diyos, at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Kung gayon nga'y makipagtiis tayo sa Kanya upang tayo'y lumulahati namang kasama Niya. Sinasabi rito ng banal na kasulatan na mga bagay na ibinigay ng Diyos kay Kristo ay ibibigay din sa mga taong tagapagmanang kasama ni Kristo. Kung kaya nga't sinabi niya sa talatang 29, sapagkat yaong mga nang una pa'y kanyang nakilala ay itinalaga naman niyang maging katulad ng larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Kung bakit nahihiwalay ang buhay mo sa dati mong buhay, sapagkat ngayon ay hinuhubog ka ng Diyos na maging kagaya ng Panginoong Hesukristo. Sa kanyang pagiging tao. Hindi ito kagaya ng doktrina ng mga Mormons na isang araw magiging Diyos ka. Yan po ay doktrina ni Satanas. Na una nating nabasa sa Genesis, nang sinabi ng Diablo kay Eva, kayo ay magiging kagaya ng mga Diyos. Na pinapakalat ng mga Mormons. Yan po ay doktrina ni Satanas. Kung hindi ang sinasabi natin sa talatang ito kung ano si Kristo nung siya ay nasa lupa, magiging ganun tayo. At isang araw, kagaya ng siya ay namatay, tayo rin ay mamamatay. Ngunit kung paanong kagaya ng siya ay muling nabuhay, tayo rin ay muling mabubuhay, at kung sino man ay aabutang buhay ni Kristo ay magkakaroon ng isang bagong katawan. At makakasama natin si Kristo sa isang bagong langit at bagong lupa. Yan ang ibig sabihin ng pagiging conforme sa ating Panginoong Hesukristo. Na ngayon ay natututunan natin na magtaglay na kaparehas ng kanyang Espiritu. Ang tinignan mo yon sa mga gawa sa Galacia na ang mga bunga ng banal na Espiritu ay mga katangiang taglay ni Hesukristo nang siya ay nasa lupa. Ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kasiyahan, kapayapaan, at marami pang iba. Mga katangian ni Hesukristo bilang tao na pinapanalangin nating taglayin din natin sa araw-araw ng ating pamumuhay sa daigdig na ito. Kaya nga sumulat si Apostol Pablo sa mga taga-Epeso din. Epeso 4:23. At kayo'y magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip
At kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao ayon sa Diyos, ay nilalang sa katuwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Binigyan na tayo ng Diyos ng isang bagong pagkatao nung tayo ipinanganak na muli. Pero isang bagay sa atin bilang mga malalayang nilalang na matuto tayong mag-isip sa ganong kaparaanan. Kaya nga sinabi niya sa talatang 23, magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. Sabagat bagamat marami sa atin na nagkaroon talaga ng karanasan ng kapanganakang muli, ang ating mga pag-iisip ay hindi pa nag-iisip na kagaya ng pag-iisip ni Kristo. Sa talatang 22, at inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan ang dating pagkatao na sumama ng sumama ayon sa kahalayan ng pagdaraya, at kayo'y magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. Kaya nga, pag tayo'y pumupunta sa iglesia, sa kapilya, paano po tayo tinuturuan? Tinuturuan tayo ng salita ng Diyos sa kaparaanan na sana magkaroon tayo ng pagbabago ng pag-iisip. Hindi natin titignan ng sanlibutan na kagaya ng pagtingin natin nung wala tayong salita ng Panginoon. Kung hindi ngayon, tinitignan natin ang sanlibutan ayon sa perspektibo ng Diyos na ipinahayag sa banal na kasulatan. Tinitignan natin ang bawat sitwasyon ayon sa pagpapaliwanag ng Panginoon. At ako mismo sa inyo ay magsasabi na sa lahat ng bagay sa daigdig na ito, ang salita ng Diyos ay palaging tama. Pagiging Kristiyano ay pagkakaroon ng ibang worldview na ayon sa salita ni Kristo. Bubuhay tayo sa sanlibutan ng tao ay tumatakbo na siya ang sentro ng lahat ng bagay. Lahat ng filosofiya ay nakatutok sa pagiging importante ng tao. Kung ano ang tao, siya ang nagdedetermina ng kanyang daigdig. Ang tawag diyan ay sa filosofiya ay worldview. Hindi ganoon ang turo ng banal na kasulatan. Ang itinuro ni Kristo na klase ng ebanghelyo ay hindi nakatutok sa pagiging importante ng tao, kung hindi sa pagiging importante ng Diyos. Sapagkat kung walang Diyos, walang tao. Pero kahit walang tao, siya ay magiging Diyos. At Diyos siya magpakailanman. Ang filosofiya ni Kristo ay hindi nakasentro sa tao, kung hindi nakasentro sa kalooban ng Diyos, na kung kaya't ibinigay ni Hesukristo ang kanyang buhay para sa mga tao, sapagkat bago pa lalangin ng sanlibutan, nasa isip na ng Diyos na magligtas ng tao. Wala pang tao. Nasa isip na ng Diyos ang pagbibigay ng buhay na walang hanggan. Nang sinabi ni Tito sa pag-asa ng buhay na walang hanggan, na ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling, ay nangako bago palalangin ng sanlibutan. Tito 1:2. Kung kaya't hindi nilalang ang Diyos para sa tao, kung hindi ang tao ang nilalang para sa Diyos. Kung kaya nga, mga kapatid, kailangang magbago ng Kristiyano sa kanyang pag-iisip.
mula sa makasanlibutan at makataong paraan ng pamimiloso po sa sanlibutan, ay mag-iisip tayo palagi mula sa makadiyos, makakristo, at banal na kaisipan na ang lahat ng bagay sa daigdig na to ay nilalang para sa kaluwalhatian ng Diyos. Iyan na sinasabi sa Roma 12, 1 hanggang 2. Kung kaya nga't kumain tayo at uminom, o anuman ang ating ginagawa, ay ginagampanan natin para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kung tayo man ay magsaya o anuman ang ating ginagawa, ito ay mula sa pusong nagpapasalamat at sumasamba sa Diyos na siyang dahilan ng lahat ng bagay. May nag-iisip na ang pagiging Kristiyano ay isang boring na bagay. Kapag ang iglesia ay naging isang matatag na komunidad, naglugar na kung saan ang bawat mga mananampalatayang tinawag ng Diyos ay magsisikap na magsama-sama at magtulungan, makapamumuhay. Na meron tayong isang perspektibo. Paano mo titignan ang sanlibutan? Hindi na magiging boring ang pagiging Kristiyano. Isang pangit na bagay na hindi binigyan ng importansya ng mga hindi masyadong sinaunang Kristiyano ang kahalagahan ng iglesia. Kung kaya't ang mga tao, ang mga bahagi ng iglesia ng ating Panginoong Jesucristo ay nagiging kanya-kanya pagdating sa pagsasaya. Kung sinasabi ng banal na kasulatan ng ating mga katawan ay haing buhay sa harapan ng Diyos araw-araw, sapagkat ang ating katawan ay templo ng banal na Espiritu. Na huwag mong hahayaan ng iyong pagmamahal sa Diyos ay mamatay. Araw-araw, hayaan at ipanalangin mo sa Diyos na kanyang buhayin sa iyo ang kanyang pag-ibig. Kagaya ng unang panahon, nang tinayo ng Diyos ang templo sa panahon ni Solomon. O kahit pa sa tabernakulo, ang unang handog na sinunog sa altar, ang apoy nun hindi galing sa lupa, kundi galing sa langit. At ang utos ng Diyos, yung apoy na yan, huwag niyong hahayaang mamatay. Kung kaya't ginagatungan nila yon araw at gabi. Sapagkat yung apoy na yon na nag-aapoy sa altar, galing mismo yon sa langit. Na kung 40 taon silang nasa ilang, 40 taon din yung hindi namamatay. Ganon din yon sa panahon ni Haring Solomon, nang nagtayo sila ng templo, nang naghandog si Solomon, ng handog na susunugin, sinabi ng banal na kasulatan, at bumaba ang apoy galing sa langit at tinupok ang handog. At tapos no, nagiging trabaho ng mga saserdote, ng mga Levita, kailangan huwag mamamatay yung apoy na yun. At hanggat ang templo ay ginagamit ng mga anak ng Diyos, ang apoy ay laging nakasindi. Hanggang sa panahon, dahil sa kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan, inabandona nila ang kanilang mga templo, ang kanilang templo sa Jerusalem. At sila ay winasak ng mga taga-Babilonya. At tignan ninyo. Kaya pagdating ng kanilang pagtatayo ng templo, hindi na kagaya ng una na ang apoy ng Diyos bumaba. Gumagawa na sila ng kanilang sariling apoy. Kaya napaka-importante ng pagbaba ng banal na Espiritu sa araw ng Pentecostes.
Hindi kagaya ng templo na ginagawa sa panahon ni Herodes, hindi bumaba ang apoy ng Diyos tungo doon. Kung hindi sinabi ng banal na kasulatan, nang dumating ang banal na Espiritu, ang apoy ng Diyos ay bumaba sa ulo ng bawat isa na bahagi ng iglesia sa Gawa 2. Na pinapakita ng Diyos sa kapanahunang ito, simula sa panahon ng mga apostoles, ang templo ay hindi gawa ng tao, kundi ang templo ay gawa ng Diyos sa pamamagitan ng iglesia. At ang apoy na taglay ng mga apostoles ay siyang dapat apoy na taglay natin hanggang sa ngayon. Kung tayo ay lumalakad sa kaisang espiritu, sa turo na ito, na dapat magkaroon tayo ng pagbabago ng espiritu sa ating mga pag-iisip. Upang sa ganun, kung ano ang Diyos sa kanila, ganun ang Diyos sa atin. At kung ano si Kristo sa kanila, ganun si Kristo sa atin. Kaya mga kapatid, ang bagong buhay na kay Kristo ay nasa atin na. Kung tayo ay nagsisi, at tayo'y sumampalataya na sa ating Panginoong Hesukristo. Bagamat paminsan-minsan ay nakikita natin sa ating laman ang pakikipaglabang espiritual, ay magkaroon tayo ng pakikipaglaban sa ating pag-iisip. Nakagaya ng si Hesukristo ay naghirap sa laman, ating armasan ng ating pag-iisip, ng ganon ding pag-iisip, na hindi tayo nasa sanlibutan para magpasarap lang. Kung hindi hayaan natin na ang ating mga pagtitiis ang siyang magpatibay sa atin, ako'y sumasang-ayon sa sinasabi ng marami na hindi tayo basta dapat nagtitiis. Totoo yan. Hindi naman lahat ng bagay pinagtitiisan. Pero itong nais kong sabihin ayon sa salita ng Panginoon, ang bawat pagtitiis ay dapat maging isang matibay na aral sa atin. Na hindi mo kailangang layuan ang salita ng Diyos para magtagumpay, lalo kang mawawasak habang sinusuway mo ang salita ng Diyos. Sa panahon na sinasabi ng Panginoon ng pagtitiis, aralin natin ang aral ng Panginoon. Sapagkat kagaya ng isang roller coaster, hindi yan palaging nasa baba. Ang roller coaster na patay ay hindi dapat sinasakyan. Pero kung paano minsan nasa baba yan, minsan nasa taas din yan. Parang gulong. Ang sabi ng mga tao sa sanlibutan, ang gulong ng palad. Diba? Na minsan nasa ilalim, minsan nasa ibabaw, at minsan naiihian pa ng driver. Kung hindi sinasabi ng banal na kasulatan, nawa ang ating mga katawang ito ay maging templo ng tunay na banal na Espiritu. Upang sa ganon, malaman natin kung anong kalugod-lugod, anong mabuti, at katanggap-tanggap na kalooban ng Diyos. Importante ba ang doktrinang ito? Importante ang doktrina ng kapanganakang muli. Si Tito mismo ay nagsabi sa pagtuturo ni Apostol Pablo, ituloy natin sa talatang 8. Tapat at ang pasabi, anong pasabi ang tinutukoy? Tito 3:8. Tapat ang pasabi. Anong pasabi? Yung sinasabi sa talatang 5 hanggang 7. Na ang kaligtasang ibinigay ng Diyos ay sa pamamagitan ng kapanganakang muli. Sa pamamagitan ng paghuhugas ng banal na Espiritu.
na ito ay biyayang ibinuhos ng sagana sa pamagitan lamang ng ating Hesukristong tagapagligtas, na ito ay may kalakip na pagkaaring ganap, at ang bawat inaring ganap ay magiging tagapagmana ng Diyos sa pangako ng buhay na walang hanggan. Tapat ang pasabing yan, na walang taong magiging ligtas kung hindi dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Walang banal na Espiritu, walang kaligtasan. At ang pagkilos ng banal na Espiritu ay nagpapatunay na si Jesucristo ay namatay at inilibing at muling nabuhay. Kaya kahit anong sabi mo na si Jesucristo ay namatay para sa iyo at muling nabuhay para sa iyo, kung walang banal na Espiritu na nagbago ng puso mo, walang kaligtasan at walang kapanganakang muli. Tapat ang pasabing yan. E ano kung tapat ang pasabing ito? Anong sabi ni Pablo kay Tito? At tungkol sa mga bagay na ito, yung pasabi, ay ninanasa kung patotohanan mong may pagkakatiwala. Yang doktrina ng kapanganakang muli, patotohanan mo, ipangaral mo na may buong kumpiyansa. Paulit-ulit mong ipangaral bilang isang importanteng doktrina sa iglesia. Bakit po? Para yung mga nagsasabi na sila ay may pananampalataya sa Diyos ay dapat mag-ingat sa paggawa at pagpapanatili ng mabuting gawa. Bakit mga salbahe ang mga nagpapakilalang Kristiyano? Sapagkat ang mga pastor ay hindi nagtuturo ng malinaw tungkol sa doktrina ng kapanganakang muli. Sabihin ng mga pastor, sinasabi ng mga pastor sa akin, pag si Pastor Jervis nangaral, pagdududahan mo ang kaligtasan mo. Hindi ko problema kung pagdududahan mo ang kaligtasan mo. Problema mo yan. Pero sinasabi ko mga bagay na ito sapagkat ito'y tapat na pasabi. Ito ang larawan ng pagiging ligtas. Para lahat ng nagsasabing ako'y naligtas sa biyaya at sa pananampalataya kay Kristo, gumawa ka ng mabuti. Sapagkat ang ligtas minsan, ligtas magpakailanman. Na hindi ibig sabihin na ikaw ang nagpapanatili ng kaligtasan mo, kung hindi yung kaligtasang nasa iyo ay dapat nagre-resulta ng pagpapanatili ng mabuting gawa. Kasi yung kasamaan, dating buhay na natin yan. Kung anong meron tayo ngayon ay pakaunting hakbang tungo sa kaluwalhatian. Makasalanan ba ako hanggang ngayon? Oo, sa harapan ng Diyos. Kung kaya't ako'y nananatili at nanghahawak sa pangako ni Kristo na hiwalay kay Kristo, ako'y pupuntang impyerno. Hiwalay kay Kristo, wala akong pag-asa. Ngayong ako'y pinanganak na muli, huwag mong sabihin na madidilim ang aking paningin patungkol kay Kristo. Sa Jesucristo lang ang tagapagligtas. At alam ko sa bawat paggawa ko ng kasalanan, hindi ko sasabihin nawawala ang kaligtasan ko. Hindi yan epekto ng kaligtasan. Hindi nawawala ang kaligtasan. Pero lahat ng kasalanan, ang kabayaran niyan, kamatayan. Kaya dapat yung nagsasabing sumampalataya sa Diyos, gumawa ng mabuti. Bakit importante ang doktrina ng kapanganakang muli? Nakita nyo ba sa Biblia nyo yan? Sapagkat anong problema ni Tito sa kanyang iglesia nung kanyang panahon? Ang dami nagsasabing kilala nila ang Diyos pero hindi nakikita sa gawa. Hindi ba yan ang problema rin natin sa panahon ngayon? Pumunta ka sa 1:16.
Sila'y nagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa, palibhasa ay mga malulupit at masuwayin at mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. Bakit? Sapagkat yung pangangaral ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya lamang kay Kristo ay binabali ng marami at ginawa pang lisensya para gumawa ng kasalanan at sumuway sa Diyos, na hindi nila naiintindihan ang implikasyon ng pananampalataya, na ang kaligtasan ay kapanganakang muli, hindi basta profession lang. Kaya mga kapatid, ang ating pong pananampalataya ay nakasalig sa malusog na doktrina. At ang malusog na doktrina ay nagresulta ng malusog na gawain. Ano pong aplikasyon ng kapanganakang muli? Kung meron pong pagbabago ang banal na Espiritu sa buhay natin, saan po niya tayo babaguhin? Kung titignan nyo ang mga panahong lumipas sa inyong pakikinig sa salita ng Diyos, tignan nyo kung saan kayo tinutulak ng banal na Espiritu. Mga bagay na pilit ninyong marahil pinaglalabanan sa Diyos, pero doon pa rin kayo hinihila ng banal na Espiritu. Ano yun? Saan tayo dinadala ng banal na Espiritu sa mga pamumuhay natin? Parang kagaya ng puwersang hindi mapaglabanan. Saan? Pumunta ka sa Tito 2:1. Ngunit magsalita ka ng mga bagay na nauukol sa aral na magaling, na ang matatandang lalaki ay magiging mapagpigil, mahusay, mahinahon ang pag-iisip, magagaling sa pananampalataya, sa pag-ibig at sa pagtitiis. Diyan hinahila ng Panginoon ng mga lalaki. Yan ang gusto ng Panginoon na mangyari sa atin. Kaysa sabihin natin may pananampalataya tayo sa Diyos pero wala tayo ng mga bagay na yan, kailangan natin ipamuhay ang malusog na doktrina sapagkat tayo ay mga anak ng Diyos. O ang mga kababaihan, saan hinihila ng banal na Espiritu? 2 at saka 4 at 3 hanggang 4 hanggang 5. Gayon din ang matatandang babae ay maging magalang sa kanilang kilos, hindi palabintangin. Sama mo na dyan pati mga chismoso, pati mga buhay ng iba na wala namang kinalaman sa buhay natin. Isama mo dyan. Hindi palabintangin ni paalipin man sa maraming alak, mga guro ng kabutihan, upang kanilang maturuan ang mga babaeng may kabataan na magsiibig sa kanya-kanyang asawa, magsiibig sa kanilang mga anak, magpakahinahon, magpakalinis, magpakasipag sa bahay, magandang loob, pasakop sa kani-kanyang asawa upang huwag lapastanganin ang salita ng Diyos. Dalawang bagay yan. Hindi lang para sa babae na huwag niyang malapastangan ang salita ng Diyos, kundi para yung lalaki din, huwag niyang lapastanganin ang salita ng Diyos. At para yung mga anak din, huwag mga lumaking lapastangan sa salita ng Diyos. Hindi ba? Yung mga kaisipan na yan, taliwas dyan ang isip ng tao sa sanlibutan. Importante pa ba ang pagbubuo ng pamilya? Di na. Basta importante na susustentuhan mo. Importante ba ba mga lalaki magpakalalaki ngayon? Sa sanlibutan, hindi na. Mga lalaking takot sa responsibilidad.
Importante pa ba sa mga babae ngayon na magpakababae sa panahong ito? Hindi na, ayon sa sanlibutan. Puro sila women empowerment, pero pag wala namang tumayo sa loob ng bus para sa kanila, ibibidyo nila, sasabihin nila, wala nang gentleman ngayon. Pag gusto nila, pag mumukha silang kawawa, kasalanan na ng mga lalaki. Samantalang ang mga lalaki at mga babae ay dapat nagtutulungan ayon sa salita ng Diyos. Isipin mo, yung pamumuhay natin nung hindi tayo mga ligtas, binigyan tayo ng Diyos ng puso, makakaya nating maunawaan ang mga bagay na yan sapagkat binigyan tayo ng Diyos ng bagong puso. Huwag kayong matakot. Maaring hindi tayo sanay sa bagong pamumuhay, pero magtiwala kayo sa Panginoon. Binigyan na tayo ng Diyos ng bagong isip. Binigyan na tayo ng Diyos ng kanyang salita. Magtiwala tayo sa Panginoon sapagkat ang kaligtasan natin na hindi dahil sa nagbigkas lang tayo ng salita, kung hindi dahil ang Diyos ay umabot sa kalooban ng ating pagkatao. Kung kaya't hindi ka lang basta taong gumagalaw sa daigdig na to, kung hindi ang Diyos ay gumagalaw sa daigdig mo. Salamat sa Panginoon. Anong dapat ituro natin sa mga kabataan? Ang mga kabataan, saan kayo dinadala ng Panginoon? Bagamat yung binanggit natin sa mga kalalakihan at mga kababaihan ay dapat matutunan din ng mga kabataan ngayon. Pero anong sabi? Upang kanilang, o talatang 6, iaral mo rin naman sa mga bagong tao na sila'y mga pakinaho ng pag-iisip. Kapwa mga kadalagahan at mga kabinataan na hindi dapat pinangungunahan ng masasamang pagnanasa kung hindi matuto kayong mag-isip. Hindi lahat ng masarap, masaya. Mag-isip. Baka gamitin mo yung kalayaan mo na makulong ka. Hindi lamang sa pisikal na kulungan, kundi sa emosyonal na kulungan. Turuan ng mga bagong tao na magpakahinahon sa pag-iisip. At sasabihin, mawawalan ako ng kaibigan, mag-iibang takbo. Huwag kang matakot. Binigyan ka ng Diyos ng bagong puso at ibang puso para hindi umayan sa puso ng sanlibutan. Sasamahan ka ng Diyos. Lakaran mo yung nilakaran ni Kristo, sasamahan ka ng Diyos. Ang pastor ay pinagsasabihan din. Si Tito ay sinabihan ni Apostol Pablo, sa lahat ng mga bagay ay magpakilala kang ikaw ay isang uliran sa mabubuting gawa. Ang iyong aral ay ipakilala mong walang kamalian, ang kahusayan. Pangungusap na magaling, na di makakatulan upang sila na nasa kabilang panig ay mahiya nang walang anumang masamang masasabi tungkol sa atin. Kahit ang pastor sinabihan kung anong dapat ang kanyang ipamuhay, dapat ako ay maging uliran sa mabubuting gawa. Dapat ang aking aral ay walang kamalian. At hindi basta aral, may kahusayan sa aral. Dapat ang aking pananalita ay magaling upang yung mga lumalaban sa salita ng Diyos, mahiya sila sa pinaggagawa nila. Hindi nila tayo maimbentuhan ng kung ano-anong mga bagay-bagay. Amo tayo dito sa sanlibutan ito. Pag tinuwid mo mga tao sa sanlibutan, imbis na magbago sila, hahanapan kanila ng butas.
sa mga bagay na yan, pagsisikapan natin yan sa biyaya ng Diyos. Sinabihan ng mga miyembro, sinabihan din ng pastor. Sabihan nyo yung mga nagtatrabaho. Talatang 9. Iaral mo sa mga alipin, sa mga trabahador, sa mga nag-eempleyado, na sila'y pasakop sa kani-kaniyang Panginoon o amo, manager, boss, at kanilang kalugdan sa lahat ng mga bagay at huwag mga masagutin. Pag ikaw ay trabahador, huwag kang bastos sa amo mo. Hindi pwede binibigyan ka ng instruction, mas magaling ka pa sa nagpapatrabaho sa'yo. Nasa banal na kasulatan yan. Sa dating buhay mo, ikaw ang binibigyan ng trabaho, matigas ang ulo mo, ngayon ligtas ka na. Magkaroon ka na ng bagong pag-iisip. Huwag magdaya. Huwag magdaya. Kung anong pinag-usapan nyo nang gawin. Kung anong nasa plano, yun ang sundin. Walang mekos-mekos sa trabaho. Huwag substandard. Kung talagang hindi kaya ng presyong ibibigay mo, huwag mong ibaba kaysa dayain mo. Kung bigyan ka naman ng pagtitiwala, yung quality mo, ayusin mo. Hindi ba nasa banal na kasulatan yan? Para magsipag-asenso ang mga anak ng Diyos, huwag tamad. Pagka pinagtiwalaan ka, huwag mong sirain. Ang mga matitibay na relasyon ay nakasalala yan sa mga matitibay na pagtitiwala. Kung di magpakita ng buong mabuting pagtatapat. Sa trabaho, hindi pwedeng ang pasok mo break time na agad. Sinabing alas 8 ang pasok, pumasok ka ng bago mag alas 8. Maging matapat. Ang bihira. Halimbawa kung sa mga trabaho nyo, nasaan man kayo, nasa gobyerno man kayo, nangungontrata kayo, late ka nang pumasok, ang aga mo pa umuwi, pero buo ang sweldo mo. Matapat ba yun? Patas ba yun? O hindi pa? Bakit? Upang pamutihan sa lahat ng mga bagay ang aral ng Diyos na ating tagapagligtas. Bakit natin ginagawa yan? Para maligtas? Hindi. Ipinakita natin sa kanila na taglay natin ang tuwid na aral ng kaligtasan. Sabi natin ang kaligtasan sa pananampalataya lang. Totoo yun. Ang kaligtasan ay sa biyaya lang ng Diyos. Totoo yun. Dati tayong masamang tao, niligtas tayo ng Panginoon. At totoo yun. Nasa na ebidensya. Hindi ko sinasabi rito na yung gawa natin, kung hindi yung gawa ng Diyos. Ang aral ng Diyos ay gumagawa. Gumagawa sa atin. Di ba binasa natin kayo sa Efeso? Na tayo ay mga gawa ng Diyos. Kaya verse 11, sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. Anong ipinapakita ng biyaya ng Diyos? Na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanlibutan ay marapat mamuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutang ito, na hintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo, na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin upang tayo ay matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at
at malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa upang kanyang maging sariling pag-aari. Ang mga bagay na ito ay iyong salitain at iaral at isaway ng buong kapangyarihan sino man ay huwag humamak sa iyo. Binanggit na yan. Paano natin aayusin ang mga tahanan natin? Paano natin aayusin ang mga sarili natin? Paano ang pastor aayusin ang iglesia? Paano natin aayusin ang mga pagtatrabaho natin? Lahat yan ipinakikita natin sa sanlibutan ang biyaya ng Diyos na nagtuturo sa atin. Maaaring hindi tayo perfecto. Pero tandaan mo yung salitang tinuturuan tayo ng biyaya ng Diyos. Diretso mo 3:1. Ipaalala mo sa kanilang pasakop sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, mga masunurin na humanda sa bawat gawang mabuti. Itinuro din sa atin sa banal na kasulatan paano ka magiging mabuting mamamayan. Pagsikapan natin sa taong ito, aayusin natin ang mga tahanan natin. Pagsikapan natin sa taong ito, aayusin natin ang relasyon natin sa isa't isa. Pagsisikapan natin sa taong ito, pagsisikapan natin ang ating pagtatrabaho, pagsisikapan nating ayusin ang ating iglesia, pagsisikapan din nating lumigal, maging masunurin sa mga namumuno, hindi ba? Sa tulong ng Panginoon sa atin, sikapan din natin na maging maayos tayo sa mga taong walang pananampalataya. 3:2. Na huwag magsalita ng masama tungkol sa kanino man, na huwag makipagtalo, kundi mapakahinhin at magpakainahon sa lahat ng mga tao. And then verse 3, binasa na natin kanina yan. Tsaka tayo bumalik sa talatang 8. Tapat ang pasabi at tungkol sa mga bagay na ito ay ninanasa kung patotohanan mong may pagkakatiwala upang ang mga nagsisisampalataya sa Diyos ay maging maingat na papanatilihin ang mabubuting gawa. Ang mga bagay na ito ay pawang mabubuti at mapapakinabangan ng mga tao. Yan ang pagbabago ng banal na Espiritu. Tulungan nawa tayo ng Panginoon. Alam niyo naman siguro na hindi natin yan magagawa sa ating sarili lamang. Bawat pagsunod sa Diyos ay pagpapako ng sarili sa krus. Subalit lagi niyong tatandaan na bawat pagpapako ng sarili sa krus ay muling pagkabuhay kay Kristo. Bagamat ang ating katawan ay namamatay, araw-araw, ang ating panloob na pagkatao ay nababago araw-araw. Paano ka matatransform kay Kristo sa isang progresibong paraan? Simple lang, matutong sumunod kay Kristo araw-araw. Isang maliit na pagsunod sa bawat sandali. Sa lahat ng mga bagay na ito. Kaya, kung marami sa inyo ang sumusulat ng New Year's resolution, sumulat kayo kung yan ang kaparaanan ninyo. Pero sa huli, sabihin ninyo, Panginoon, hindi ko ito magagawa sa aking sarili. Narinig ko ang salita mo sa pangangaral sa prayer meeting sa gabing ito. Tulungan mo ko ng iyong banal na Espiritu. Palain kayo ng Panginoon, mga kapatid. Manalangin tayo.